Kaya yung mga pinagsasabi niya tungkol dito sa anomalyang flood control na pinapalabas niya, he is for transparency. Doon sa mga alleged insertions for good governance, malabo po na maniwala yung marami. Ang nakikita natin mga kababayan, sour graping kay Toby Chanco. Kaya nagiging pansimbag mga kababayan pag na-interview si Toby, nagpa-interview, bukang bibig si Martin, pati si Saldico. Si Saldico mga kababayan, hindi man, totoo lang, hindi man kinukonsinti po ni Martin Romualdez, kahit nung hindi pa nag-resign. Naalala ninyo mga kababayan, ang presiding si Martin Romualdez bilang speaker ng emosyon ni Sandro Marcos na ibakante po yung Committee on Appropriations. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Pag-usapan natin mga kababayan, si Congressman Toby Chanco. Kasi si Toby Chanco, biglang naging anti-Martin Romualdez na rin. Bakit niya kasi Mr. Maravillas, naging ganon? Nawa siguro mga kababayan ni Sara Duterte. Naging kakampi na mga kababayan. Si Sara na dating kalyado sa unit team, naging anti-Marcos, naging anti-Duterte. Si Toby Chanco, anti-Romualdez. Anti-Martin Romualdez. May ambisyon din na kasi mga kababayan. Yan pala kung bakit siguro dikit ng dikit si Toby Chanco sa ating Pangulong Bongbong. May mga gustong ma-achieve din siguro sa buhay. Siyempre, gusto din sanang sungkitin yung posisyon bilang speaker. Walang maniwala kay Toby Chanco. Yung kampanya mga congressmen, hindi makumbinsi. Gusto rin sana na mag-lead sa Congress. Ang pinaniwalaan pa rin, mga kababayan, yung dating speaker, si Martin Romualdez. Kasi nang mag-resign siya because of the controversy kung sino yung in-endorse ni Martin Romualdez, iniling niya na isupport si Faustino di mga kababayan. Yon ang landslide na panalo. Lalo na naging masungit si Toby. Ikaw talaga niya, Mr. Maravillas. O, diba? Kaya yung mga pinagsasabi niya tungkol dito sa anomalyang flood control na pinapalabas niya, he is for transparency. Doon sa mga alleged insertions for good governance, malabo po na maniwala yung marami. Ang nakikita natin mga kababayan, sour graping kay Toby Chanco. Kaya nagiging pansimbag mga kababayan pag na-interview si Toby, nagpa-interview, bukang bibig si Martin, pati si Saldico. Si Saldico mga kababayan, hindi man, totoo lang, hindi man kinukonsinti po ni Martin Romualdez, kahit nung hindi pa nag-resign. Naalala ninyo mga kababayan, ang presiding si Martin Romualdez bilang speaker ng emosyon ni Sandro Marcos na ibakante po yung Committee on Appropriations. Yan po. Mr. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The Chair hears no objection. Said motion is carried. Session suspended. Kita ninyo mga kababayan, nag-preside mismo si Martin Romualdez as speaker. Malinaw na hindi niya kinukonsinte ever since. At saka mga kababayan, nang lumarga po pa abroad si Saldico para may magpa-check up, may travel authority po yun, legal. And si Martin Romualdez mga kababayan, inapprove yung travel authority months before the SONA na sinabi ng ating Pangulo, maya naman kayo. Ngayon, noong si Saldico mga kababayan, masangkot dito sa controversy, yung flood control anomalies, si Martin Romualdez, mabilis na umaksyon. Sinabihan niya si Saldico, umuwi ka niya para magpaliwanag. At si Saldico nag-commit naman po in writing na babalik po siya. So makikita ninyo dito ang proseso, kasi may proseso po at may pagrespeto sa batas. Ang dating speaker, hindi po pwede yung tulad ng sinabi ni Sara na ipakidnap din si Martin.
Kasi yung tatay niya daw, pinakidnap nga. Ay ipakidnap, hindi si Martin, si Saldico. Ipakidnap at din niya. Kasi yung tatay ko niya, kinidnap nga. Hindi pwede ang ganun. Dapat we observe legal processes. Ngayon, nagpalabas ng ultimatum kasi nag-resign na, di ba? Si Martin Romualdez, pinalitan na ni Speaker Boji D. Suportado po ni Martin yung ultimatum para kay Saldico. Lalo nang sabihin mga kababayan ni Speaker D, umuwi ka na niya or else, kansilado yung clearance mo. Hindi po blinak ni Martin Romualdez ang aksyon ng bagong speaker. So malinaw, walang pagkonsinte mga kababayan. O ngayon, bakit niya Mr. Maravilla si Martin Romualdez hindi iniimbestigahan? Si Martin po, hindi man kasama sa lista ng Department of Justice. Sa 21 na personalities na iniimbestiga ng Department of Justice, hindi man kasama po si Martin Romualdez. Bakit niyan Mr. Maravilla hindi kasama si Martin? Hindi man po masubstantiate yung aligasyon na sangkot si Martin sa kickback. In-invite po kasi ng DOJ si Orly Gutesa, yung witness ni Marcoleta, hindi man nagpakita. O diba? Gusto ninyo na isangkot si Martin, imbestigahan. Yung testigo ayaw magpakita sa DOJ. Tinatanong ng mainstream media si Marcoleta kung nasaan si Gutesa, ayaw man sagutin. Sino ngayon ang may kasalanan? Ang dapat si Marcoleta mismo, i-present niya sa DOJ kung talagang desidido siya at malakas ang ebidensya na totoong nag-deliver. Patunayan niya dapat ng ilang maleta yon na bawat maleta may laman daw na 48 million pesos. 46 na mga maleta. Yung iba diniliver sa bahay ni Saldico, yung iba kay Martin Romualdez. So importante na yung star witness magpakita sa DOJ. Hindi man nagpakita kaya hindi man kasama si Martin Romualdez, kaninong kasalanan yon? Ang gusto nila, magkwento lang ng magkwento, mga kababayan sa Senado. Yung sigute sa mga kababayan, nung magkwento, kino-coach pa nga po ni Marcoleta. Hindi masundan yung kanyang sariling kwento. Nalito siya. Sabi ni Marcoleta, wag mo niya kasing madaliin yung pagbasa. May nalaktawan ka niya, paragraph 20. So makita ninyo, yung mismong testimony, nag-collapse mga kababayan yung testimony ni Gutesa. So ang tanong, bakit pinopuntirya lagi si Martin ni Toby Chanco? Di ba? Halatado mga kababayan na talagang nainggit siguro niya Mr. Maravillas. Gusto rin maging speaker eh. He wanted power, mga kababayan, kaya lang got zero. Walang sumuporta sa kanyang pag-iingay sa Kongreso na gustong idiin si Martin Romualdez. Ano niya Mr. Maravillas ang pangarap ni Toby Chanco? I think, sa tingin ko, gusto niyang maging speaker or chairman committee on appropriations. Powerful committee. Kaya lang napunta na kay Swansing. Napunta kay Swansing, mga kababayan, yung chairmanship. Kaya napanood ninyo yung mga committee hearings. Laging masama ang loob ni Toby. Sige pa interview ni Toby Chanco. Walang nag-nominate. Siyempre, walang bumoto kasi walang nag-nominate. Walang naniwala. Pag ganyan, no support, no chairmanship, no power, zero. Ganon, mga kababayan. Kaya ang mga pinagagawa ni Toby Chanco, yung mga nakalipas na araw, sige pa interview sa media, ang ingay-ingay ni Toby Chanco. Habang nag-iingay si Toby Chanco, ang hindi niya nakikita, yung kanyang distrito sa Navotas, lagi din binabaha. Pero billions pala po ang mga projects sa flood control. Ang in-implement dyan sa Navotas. Yan from 2023 to 2025, ang Navotas has 5.97 billion in infrastructure projects. 4.19 billion. So that's almost 70%.
para po sa flood control. So ang tanong, bakit binabaha? Bakit binabaha din yung nabotas at palaging binabaha? Yung flood gauge nila, 240 to 350 million each. Yung pumping stations up to 299 million. Open canal 120 million pesos. Yun dapat ang sana pinapaliwanag ni Toby Chanco kasi sarili ng distrito. Pinangingialaman ni Toby Chanco yung distrito ng kung sino-sino. Diba? Dapat ipaliwanag mo muna yung sa distrito mo. Kasi kanya-kanyang distrito. Nangyayari po parang si Magalong nangingialam sa mga flood control projects sa buong Pilipinas. Umalis na nga siya sa ICI. Nangingialam pa rin. Nang gustong pakialaman, silipin yung sarili ng project doon sa Baguio, galit, pinalalabasan niya na ako ay corrupt. Bakit ganon? Kung naniniwala ka na malinis, walang problema. Ang tennis court project na inimplement ng mga diskaya dyan sa Baguio City, bakit hindi mo lang hayaan na silipin ng ICI? O diba? Bakit defensive agad? Yun mga kababayan ang problema dito sa mga crusaders natin. Pag sinilip yung sariling bakuran, galit. Diyan niya Mr. Maravillas ang tingin mo. Pang-cover siguro po para hindi silipin. Di ba? Pero lahat po ito sisilipin. O ngayon, sabi dito sa ating na-research, sa nabotas, of the 87 flood control projects, only 34 or worse, 838.97 million ang visible sa sumbong ng Pangulo. So ngayon, nasaan ang tanong? Ang remaining 3.3 billion worth ng projects. At saka, bakit iilang contractors lang ang nanalo sa nabotas? Yan o. Top-notch Catalyst Builders, 120 million. 721 Builders Corporation, 96.75 million. Earthwork Builders Incorporated, 87.5 million. Kaya mahirap mga kababayan yung silip ng silip. Baka kung masilip din, yan ang problema. Pero yan, mga tanong man lang po na dapat ipaliwanag po ni Congressman Toby Chanco imbes mangialam sa kung ano-anong mga issue. Dapat yung kanyang bakuran muna, importanteng malinis. Tama po, parang si Magalong. Siguro muna yun ni Magalong, malinis yung kanyang bakuran. Hindi puro kwento, turo kay Martin Romualdez, kay Saldico, at kung sino-sino pa. Magtulong-tulong kayo sa paglinis ng bakuran ninyo muna. Di ba sabi na sa kasabihan, isa kanta pala, ay kasabihan siguro yon. Bago mo anya punahin ang uling sa mukha ng iba, punasan mo anya muna ang dungi sa iyong mukha. Di ba? Yun ang dapat ginagawa nitong mga taong ito. Kaya dapat siguro, yung mga investigador, yung ICI, silipin din pati yung nabutas. Baka maraming butas dyan. Yung flood control. Kaya laging binabaha pa rin, despite ng bilyon-bilyon na pondo na inallocate mga kababayan sa distrito nito Bichanco. Pero sabi nga natin many times, tingnan ninyo si Martin Romualdez. Pinili niya na mag-resign para bigyan ng daan ang full-blown investigation at hindi magamit ang posisyon bilang speaker. Si Saldico naman, nag-resign bilang congressman. So dato, Martin and Saldico, step down. Si Toby Chanco, step up yung drama at propaganda. Sige pa interview sa media para banatan, lalo na po si Martin Romualdez, na hindi niya matalo-talo bilang speaker noong nasa posisyon pa ito. At nang bumaba si Martin na si speaker, hindi pa rin siya na-nominate na maging speaker man lang or chairman committee of operations, kung saan dating hawak ni Saldico. So makikita ninyo ang pagkakaiba ng pagkatao ni Toby Chanco saka ni Martin Romualdez. Si Martin Romualdez, kahit siya po nag-resign na, remains as a leader who respects due process. Meanwhile, si Toby Chanco remains bitter.
bitter na bitter yung kanyang pakiramdam. O di ba? Ayan man lang mga kababayan yung ating short video ngayon. Idagdag ko na lang ito po na mga balita ngayon. Yung ating Pangulo after Cebu, magpadala ng more than 200 million assistance. Ngayong araw naman po, nandun siya sa Pampanga. Napakasipag talaga po ng ating Pangulo. Namimigay ng kalabaw, kagamitan, pangsaka at ayuda sa mga katutubo po. Kasama ni PBBM si GMA. Sinalubog ni GMA. Yan mga kalabaw. Yan, sabi sa report ng GMA. Pinangunahan ng Pangulong Marcos ang pamimigay ng mga kalabaw gamit sa pagsaka sa mahigit 120 na members ng Aita community. Ayan po mga kababayan. Di ba? Ganyan kamahal ng ating Pangulong Bongbong ang lahat ng mga mamamayang Filipino. Yan pati mga katutubo. Tapos, pinangunahan din niya yung inauguration ng farm fresh milk plant. Planta po ng milk, ng gatas sa Global Asiana Business Park sa San Simon, Pampanga. For the inauguration of the Farm Fresh Milk Plant. And ladies and gentlemen, as the President enters the venue, may I request everyone to please rise and then be seated upon the President's acknowledgement. Thank you. So sabi dyan, itong Farm Fresh Milk Incorporated is the Philippine subsidiary of Farm Fresh Berhad, Malaysian dairy company siya. Its manufacturing operation started in San Simon, Pampanga noong 2024, offering a range of popular milk and yogurt products along with plant-based options like soy, almond, and oat milk. This dairy processing plant in San Simon, Pampanga allows the company to supply ready-to-drink chilled products, UHT or ultra-high temperature products, and milk powders to major retail outlets and cafes sa Metro Manila. So laking tulong sa sa economy, job opportunity para sa ating mga kababayan. Yan ang inaasikaso ng ating Pangulo after na mabisita niya yung magatid ng tulong sa Cebu, sa mga nalindol. Pakinggan natin si GMA. At ang tatanggap ng benepisyo sa inyo ay taga Planas Resettlement Site at saka Barangay Camyas na barangay ng Katutubo. Itong barangay na ito, Mr. President, ay lowland, hindi siya Aita community. Pero nung nagkaroon ng Pinatubo eruption, nakapunta sila dito at nagkaroon ng resettlement site dito. Ngayon, Mr. President, mahal na mahal nila kayo. At merong mangyayari, palagay ko sa inyong panahon, para lalo pang mamahalin kayo nitong ating mga kapatid na Katutubo. Kita ninyo? Ayos na ayos po. Siguro alam na nila bumaliktad na si GMA. Kasi Mr. Hindi President, na si Saran sinusupport. Pumunta sila dito 1992. Ngayon, natatakot sila, baka darating ang araw, papalisin sila. Kasi hindi ito lugar ng Katutubo at wala pa silang titulo. Ngayon, Mr. President, nahanap kung nasaan ang titulo. Nasa Veterans Bank. At handa ang Veterans Bank na ilipat ang pangalan ng titulo sa ating mga Katutubo. Ayos na ayos. In advance, Mr. President, not only am I welcoming you in the name of everybody here, but also thanking you in advance for what they will be receiving from your benevolent administration. Maraming salamat po, Mr. President. Ito yung ating Pangulo sa kanyang mensahe. Tuwang-tuwa po yung mga Katutubo. Sa ating dating Pangulo, former President GMA, at nandito po kasama po natin ang kalihim, ang namumuno ng DSWD, yung po yung Department of Social Welfare and Development. Sila po ang departamento na ang kanilang trabaho ay tumulong sa mga nanganganib na mga kababayan natin. Pagka nakikita po niyo siya. Ito si Secretary Rex Gatchalian.
lagi nyo pong nakikita kapag yung kagaya ng nangyari nung nakarang ilang araw na nagkabagyo na malaki o nagkali sa Cebu. Galing kami sa Cebu kahapon dahil may lindol naman. Kaya naman, ang DSWD ay patuloy na nag-iisip kung paano makatulong para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga iba't ibang grupo, kagaya po ninyo, na nangangailangan ng kaunting tulong. At ito po kaya naman handa naman ang pamahalaan na magawa lahat upang mapaginhawa ang inyong buhay. Hindi po maliit na bagay yung kaka-announce lang ni Congresswoman GMA na yung titulo ng lupa ay mabibigay na para hindi na po kayo nag-aalala. O, di ba? Tawang-tawa sila. Bibigyan ng alam nyo po, nung pinag-aaralan pinag-aaralan namin, itong sitwasyon po ninyo ay talaga ang kailangan natin tulungan ang inyong hanap buhay sa pagsasaka. At siyempre, yan ang nagbibigay buhay. Kasi dahil napakahalaga nito, dahil pagka kayo'y nagsasaka, hindi po kayo nagpapakain lamang ng sarili ninyo at saka ng pamilya ninyo. Yung sinasaka ninyo, yung tinatanim ninyo, yung inaani ninyo, ay kasama po yan sa pagpakain ng lahat ng mga Pilipino. Kaya't napakahalaga ng inyong sektor ng agrikultura at kailangan, lalo-lalo na dahil dito medyo bago-bago pa at yung komunidad, ay bibigyan po natin lahat ng tulong upang makaahon, upang naman makapagkaroon ng mga simple lang na hanap buhay at makatulong pati sa progreso sa ating minamahal na Pilipinas. Kaya ngayong umaga po, dito po sa programa na sinimula na nasa DSWD po, makakatanggap ang 127 benepisyaryo ng kagamitan ng pangsaka at saka mga kalabaw. Nakita ko na yung kalabaw nandun sa... Grabe, tuwang-tuwa yung mga katutubo. Hindi po hanggang ngayon. Marami na po tayong mga naimbento ng mga makinarya. Marami na po ng mga traktor, mga harvester na gano'n. Ngunit kahit papano, hindi talaga mawawala yung kalabaw sa pagsasaka natin. At dagdag na po natin yung mga tinatawag na farm implement. Yung mga kagamitan sa pagsasaka para naman hindi masyadong mabigat ang trabaho. Makakapagpahinga na po ang ating mga kaibigan at hindi masyadong mabigat ang trabaho, pati kalabaw baka pwede na magpahinga. Kaya yan ang ating hangarin. Makakatanggap din ng tigsa 10,000 piso galing sa DSWD. Grabe. Parehas po ang binigay sa Cebu. Ang makakatanggap ay halos 1,200 benepisyaryo mula nga sa i-announce po ng ating butihing Congresswoman galing po sa Barangay Planas at sa Kamyas. Ito po mula sa DSWD. Ngunit hindi lang po ito po ay bahagi lamang ng aming mahabaang programa. Hindi po ito lamang patuloy po kung ano yung pangangailangan po na makakapagpaganda. Magbadala ng kaunting ginhawa sa buhay ninyo. Magpapaganda sa buhay ninyo. At hindi nyo na inaalala kung paano nyo pinapakain ang inyong pamilya. Paano kayo maghahanap buhay. Paano kayo magkakaroon ng kaunting kita. Pagka yan po ang aming pangarap na maiabot ninyo. Yung ganong klaseng ginhawa sa inyong buhay. At nandito po ang pamahalaan. Asahan po ninyo na lagi po kaming nandito na tumutulong sa inyo. Nandito po ang inyong pamahalaan. Kami po ay laging naghahanap ng paraan na kung paano pang tumulong. Kaya pagka meron kayong pangangailangan, huwag kayong magdadalawang isip na humingi. At hindi ito po ang aming ginagawa. Sinasabi ko nga,
Sinasabi ko nga, pagka yung mga meron kaming nabibigyan ng kaunting benepisyo, ay nagte-thank you. Wag na kayong thank you. Dahil trabaho talaga namin ito. Kaya ipera ninyo ito. Kaya binabalik lang namin sa inyo ito. Kaya yan po ang pag-iisip ng inyong pamahalaan at nandito po para tumulong, para pagandahin ang buhay ninyo, para makatulong pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino, para pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Di ba? Yan ang ating Pangulo na dapat sana tuloy-tuloy sana ang pamumuno ng ating Pangulo hanggang siguro 20 years. Di ba? Para may continuity po. Magwawala na niyan yan, Mr. Maravillas. Yung mga gusto rin na makaupo sa palasyo. Anyway, okay lang mga kababayan na magtapos siya sa 2028. Pero kailangan siguro i-support natin sino man ang bibigyan niya ng basbas na kanyang successor para yung continuity ng kanyang mga programa sigurado. Sabi nito ng isang attorney Carlo Ibanez, unahan pumunta ng Cebu, pataasan ng donation, okay yan, pasikatan at payabangan kayong dalawa, basta't makatulong sa mga kababayan natin sa Cebu. O ikaw naman, Inday, papatalo ka ba kay BBM? Magkano idodonate ng OBP? Kasi yung ating Pangulo, nagpadala ng more than 200 million sa Cebu. Hindi man po yan, attorney, hindi man po pasikatan ang ginagawa ng ating Pangulo. Baka si Sara, ganon ang nasa isip. Pero yung ating Pangulo po, nakita ninyo yung schedule niya. From Masbate City, kasi tinamaan yung ground zero yung Masbate sa bagyong si Upong. Dumiritso siya mga kababayan. Pinauna na muna niya yung kanyang mga cabinet secretaries para immediately makatulong sa mga nalindol. Then, the following day, humabol yung ating Pangulo para personal na mag-inspeksyon at mamigay ng tulong sa mga nasalanta. Ganun po, hindi man yan pasikatan. At hindi din po pamumulitika ng ating Pangulo ang pamimigay ng tulong. Nakita ninyo? Sige lang siya sa pag-ikot sa buong Pilipinas. Naka-schedule na kasi siyan lahat, mga kababayan, pati itong nasa Pampanga po, para tulungan din yung mga magsasakang aitas. Okay pa? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po, yung bagong product naming binibenta online. I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by cancer survivor and actress Maritoni Fernandez. Mainam po ito sa mga cancer patients at para po for cancer prevention. Yan yung iba pang mga endorsers, celebrity endorsers po. For your inquiries, gusto ninyo mag-try nito, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger, Dante Maravillas. Kung magninegosyo kayo,
mag-inquire kayo kay Riz Maravilla sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Nakabase siya po sa Amerika.